pag-aralan mo, basahin mo, pagkatapos i-implement mo sa family mo. Yun na yun. Pagkakatipon na yun, kung nag-uusap-usap kayo, kumakain man lang kayo. Hindi yung katulad ng sinanay lang sa atin na kailangan merong isang oras na ilang oras ba yung paalala, panyaya? Isang oras, 2 oras siya. 2 oras. Tapos merong indaryo na dati ang sarap awitin ng mga indaryo, ngayon pinutol, ginawang 3 piraso na lang. Kaya nga. Hindi ganon. Hindi kailangan yung ganon. Yung sinasabing ano ba talata yun, may isang awit, hindi po yun ginagamit lang po yun ng religion para lang magkaroon sila ng relevance. Yes, at magkaroon sila ng relevance at kailangan pumunta ka doon sa church. Exactly. Dahil pag doon ka na sa loob ng church, mag-aabuloy ka. Parang yung ginagawa ng MCGI, pwede naman ang Zoom eh. Pero bakit pinipilit ang lokal? Kasi hindi ka makapag-abuloy sa Zoom. Sa panahon po natin na ito, lalo na, meron ng internet. Pwede tayo mag-gathering ngayon, no? Ngayon lang, nag-uusap na tayo. Nag-aala-ala na po tayo ng mga banal na kasulatan. Nag-aaralan na tayo. Pagkakatipon na po ito. Nagkaroon lang ng kasi nga ang mga church kailangan nilang gawin yun para meron silang captured market. Yan. Actually, ang mga ibang church, tol, mas bilib pa ako kaysa kay Daniel kasi sila talaga nag-aabuloy sila dahil talagang may natututunan sila kahit paano. Ngayon hindi dito sa MCGI bagsak na nga abulo yan kasi wala sila natututunan Paano Correct. Ngayon nagkakaroon ng income? Puro pa target, puro mga project. Yung sinasabi nila na yung hospital na kauna-unahang free hospital sa Pilipinas, malaking kasinungalingan, Brad CJ. Ay, oo. Yun ang hanapin nyo lang mga kapatid. Yung hospital sa South Cotabato ba? Oo, sa Mindanao. Yun. Meron po mga kapatid. I-share ko sa sa Facebook. Merong hospital. Nung isang araw ko lang napanood, ewan ko, siguro may mga kapatid ngayon na napanood na nila, aware na sila. May hospital sa South Cotabato, nagraran na, at hindi yun bago. Walang cashier. Libre lahat. Wala. Pagpasok mo, walang nag-i-screen na may registration na kagad. Check lang kung ano mga eligibility mo, yung mga ganon. Pero walang bayad. Kahit nga umabot ka ng 1 milyon, walang bayad. Bakit? Magaling lang kasi yung local government. May proper allocation sila ng budget. Exactly. May proper merong pamilya na closet exit na mga kapatid na nakausap ko kahapon, Brad CJ. Na sabi ko, kumusta yung SPBB nyo? Happy ba? Sabi niya, hindi namin kasi late kami, sabi niya ganyan. Wala naman din kasing kwenta. Yung sabing ganyan. Anong natutunan ninyo? Wala, as usual, wala kami natutunan, wala namang paksa. Tapos na sinasabi ni Daniel Rason, tsaka ni Brad Josel na yung AVP, pagkahaba-haba, ang sabi ni Brad Josel na tayo lang daw ang ang religious organization na malawak yung ginagawang charity works sa buong mundo. Sabi ko, hindi totoo yan. Sabi kong ganyan. At yung mga kapatid na yon, sabi niya, hindi totoo talaga yon kasi merong Salvation Army. Yung Salvation Army, grupo ng mga mayayaman na mga tao yon na individual na tumutulong dun sa religious group nila. Kaya dito sa lugar namin, sabing ganyan, wala kang makikitang namamalimos. Sa Singapore yon. Di ba? Pahiya ang MCGI dyan. Tsaka hindi nila pinagpaparangalan, Brad CJ. Sabi ko, ang pinakamalaking religious group na merong pinakamalaking charity works ang Iglesia Katolika. Totoo. Pero wala
kang makikita na ina-advertise nila yung ginagawa nilang mabuti. Yan. Alam nyo mga kapatid, yan ang isang maling-maling ginagawa ng MCGI. Sila mismo ang nagpapakita ng mabuting gawa nila. Daig pa sila nitong lahat, lalahatin ko na, ng mga gumagawa ng mga charity works. Katulad yan itong sinasabi po namin ng ospital sa South Cotabato. Kaya ko lang nalaman, may lumabas lang sa akin, sinuggest lang na may vlogger, yun ang binablog niya. Kaya ko lang nakilala. Pero hindi yung ospital mismo ang may camera. At sila ang nagbo-broadcast. Bakit? Makikita mo sa kanila eh. Hindi rin sila hindi sinusunod nila na yung gawang mabuti, hindi mo dapat yung pinapakita. Correct. Pero makikita yun. Ito namang mga ugok na to, dapat daw magliwanag. Kaya nilagyan nila ng camera. Pinakita sa lahat. Alam nyo na yan mga kapatid. Kahit naman bata, may intindihan na yan. Okay. Yung ginawa ng kanan, yung ginawa ng kaliwa, wala man ng kanan. Bakit mo naman lalagay? Bakit mo naman ikaw mismo ang sasabihin pa nung isa, nung isang galing-galingan din, di ba, tol, na sabi, paano raw makikita yung gawang mabuti nila? Pwede bang hindi sabihin kung nasa ang lugar? Tanga-tanga naman ng mo. Sabihin mo isang lugar. Tanga mo naman, ba't mo naman hindi sasabihin? Pero wag ka na mag-camera. Correct. Wag ka na mag-camera, wag mo lang i-broadcast. Pero yung mga papakiranan lang nila yung yung mali nila kahit na napapahiya na lang sila. Kasi pahiyang-pahiya sila, Brad CJ, dahil merong mga video recording si Brad Eli. Na katunayan na ang Panginoong Jesucristo, pinagbilinan niya yung kanyang mga pinagaling. Yung mga kanyang pinagaling, yung bulag na kanyang pinakita, huwag niyong ipagsasabi. Humayo ka, huwag mong ipagsasabi. Bakit na ipamalita? Bakit kumalat? Because of their overwhelming joy and their overwhelming gratitude sa Diyos at sa Kristo na nagpagaling sa kanila. Sila ang namalita, pero ang Panginoong Jesucristo, ang bilin niya, huwag mong ipagsasabi, huwag mong ipapamalita. Yan. Wala ka na maririnig na yun. Naririnig pa ba natin yan, mga kapatid? Wala. Sige, tanungin nyo sila. Wala na. Ang katwiran na kagad nila, kailangan magliwanag, makita nila ang kadakilaan ng Diyos, ang gawang mabuti. Ha? Yung ginagawa nyo, mas malaki ang ginagawa ng iba. Amen. At ito pa, tol, yung ospital, mga kapatid, alam yan, ng mga may alam sa business at mga professional. Ang ospital, mga kapatid, napakalaki ng maintenance cost niyan. Hindi ang kakayanin ng MCGI. Dahil yun nga lang KD Rock eh. Kailangan pampuwersahin ang mga kapatid pumunta para lang kumita. Kung wala bantukahan ng per division, per district ng mga kung ano-anong pinaggagawa doon, tingin nyo ba kikita yung adventure camp na yan? Wala yan. Lugi yan. Yung hospital, napakalaki ng maintenance niyan, mga kapatid. Paano yan tatakbo? Kaya nakita nyo hanggang ngayon, hindi naman sinisimulan. I doubt kung matutuloy pa yan. Yun nga lang UNTV building eh. Alam nyo mga kapatid, ang structure, hindi forever. May expiration din ang konkreto. Isang dekada na mahigit, yung mga repair pa lang sa loob niyan, hindi naman yan forever. O bakit hanggang ngayon, hindi tinutuloy, hindi tinatapos? Kung talagang seryoso, ano ba naman wag mo munang gastusan yung KDR camp mo? Gastusan mo muna yung UNTV building para magamit na. Bakit hindi tinutuloy? Wala na kasing papapalagana. Ano pa ibo-broadcast niya? O. Kaya wala na yon. Alisin nyo na yun. Burahin nyo na yun. Pangalawa, yung ospital, I doubt. Yun lang masasabi ko po. At kung ituloy man nila na mas magbukas man yan, I doubt na free yan. Hindi pwedeng maging free yan, mga kapatid. Lalo na ngayon, Brad CJ, na
apektado ang tulungan sa buong mundo. Opo. Totoo po yan mga kapatid. Napakarami na pong mga kapatid. Ito lang yung mga closet pa lang. Hindi na sila nag-aabuloy eh. Nagsasabi sila sa amin. Nagsasabi sila sa amin, hindi na sila nag-aabuloy. Imagine mo yung mga yun, hindi na nag-aabuloy. Eh yung mga umaanib, hindi naman mayayaman ng mga umaanib ngayon. Ang umaanib ngayon, yung mga nabigyan ng lugaw. Sino ba yun? Wala rin maitutulong sa iglesia yun ng malaki. At saka Brad CJ, biruin mo, tutulong ka sa ibang wag na nating ilayo, wag na nating idama yung Guatemala, yung Ecuador, labas ng bansa. Tutulong ka na lang sa hindi mga kapatid. Samantalang yung mismong mga alipin, Brad CJ, take note yung ginamit kong salita, yung alipin ng iyong pamilya, pag nagkasakit yung pamilya ng mga alipin ninyo, ng royal family, saan yung pinapapunta? Sa DSWD at saka sa PCSO. Imaginin mo yun. Eh meron tayong clinic, may sarili tayong, di ba? Bakit doon mo ngayon patatakbuhin? Kasi walang gastos. Yan mga kapatid, makikita nyo na kung anong karakas ng nasa likuran ng iglesyang kinikilala namin noon. Yan ang nasa likuran.